Hello! For today's video is mag-a day in my life tayo. A day in my life bilang instructor and all-around artist dito sa aming shop. So ngayon, ito pa yung ginagawa namin bago kami mag-open ng shop. Unang-una, ang gagawin namin, syempre magsa-sound trip. Iba kasi yung pagka nagsa-sound trip bago magligpit. So pag umaga po, bago kami magbukas, ayan, nagsa-sound trip muna kami and then naglilinis muna kami. Nililinis muna namin lahat ng area dito. Lahat ng mga gamit nililinis muna namin bago ko i-open. Kasi alam nyo naman dito, lalo na sa nails, sobrang kalat kapag gumagawa. Kaya kapag bago kami mag-open, nililinis ko muna or sinasanitize ko muna yung mga dapat kong isanitize. So ito pong video na to is hindi siya full. So kinat-cut ko lang para makita nyo yung mga ibang pangyayari na mga ginagawa ko bago ko mag-open. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pershel, isa po akong lash artist, nail artist, SPMU artist, PMU artist, at marami pang iba. So lahat na yata hinakot ko na. Pero sa ngayon, nakatuto po ako sa lash and nails. In the same time, isa din po akong instructor. So ngayon, kwentuhan ko na rin kayo. Wala naman ako ibang masasabi kundi magkwento. So ngayon, kwento ko na sa inyo kung saan ako nagsimula. So ako po ay hindi nagsimula ng ganito agad. So kagaya nyo, marami rin po akong pinagdaanan or mga hirap na hinarap bago ako magkaroon ng ganito. So sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay 26 years old. Madami ako naging student, client na sinasabi nila na ang bata mo pa, may ganyan ka na, or lagi kong naririnig na ang bata naman ng may-ari niyan, lalo yung meron akong mga tauhan, tapos minsan lang ako pumunta, or minsan pag pumunta ako, sasabihin, sino ba may-ari niyan? So kapag tinuro nila ako, sasabihin, ang bata pa pala ng may-ari. Ewan ko kapag sa ibang tao, parang nila, bata pa daw ako, kasi may ganto na daw ako, or parang ang aga ko naman nagkaganto. Ako kasi hindi ko na iniisip yun. Ako parang pakiramdam ko may hinahabol ako or parang may gusto kong, alam mo yun, yung parang may goal ako eh. Hindi ko iniisip na parang ito pa lang yung edad ko, kailangan parang mag-petics muna ako or mag-party muna ako kasi nga, 'di ba? Hindi pa naman para mag-settle sa mga gantong isipin. Sa edad ko na to, sobrang dami ko na pong pinagdaanan na hirap or sabihin na natin na sarap. Syempre ganoon naman yung buhay eh, parang roller coaster. So hirap, sarap, balik-balik lang yan. Tsaka yung bata pa lang po ako, business-minded na talaga ako. Siguro kaya ako ganito kasi simula ng bata ako, marami akong natutunan. Yung pinagdaanan ko nung bata ako, yung mga hirap or mga pagsubok kahit bata pa lang ako, alam nyo ginamit ko yun or parang tinatak ko sa isip ko na yung bata ako, sabi ko, ayoko nang maging ganito or ayoko nang maulit kung ano yung naranasan ko yung bata ako. Kaya ngayon, parang ang pakiramdam ko is may hinahabol ako or gusto ko hindi ako maging kagaya noon or yung mga nangyari sa buhay ko noon. Sa ngayon, hindi po porket may ganito ko or nakikita nyo yung mga pinopost ko is parang stable na ako or financially stable na ako. So hindi pa po ako ganun at hindi po ako mayaman. Gusto ko po malaman nyo or gusto ko magpakatotoo sa inyo na ganito lang ako. So ako po yung taong lumalaban pa rin para mabuhay or kailangan kumayod para mabuhay. Alam nyo ba kung makikita nyo may ganito ko pero sa totoo lang, wala akong savings, wala akong ipon. Kung iisipin nyo rin, ay, ang lakas na ito kumita kasi sobrang daming papagawa, sobrang daming tinuturuan. Pero hindi po. Lahat po ng kinikita ko is binabayad ko rin sa mga dapat kong bayaran. Sa totoo lang, madalas kulang pa. Pero kung iisipin mo, yung kinikita ko is parang sa isip mo, kung malalaman mo, parang sobra-sobra or sobrang laki na. Pero gano'n naman talaga, bakit ba ako naghahanap buhay, bakit ba ako kumakayod? Di syempre para sa mga obligasyon at mga kailangan kong gawin or bayaran. Or syempre sa araw-araw namin pamumuhay. Pero kahit ganun, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi binayayaan niya ako or binigyan niya ako ng gantong skills kahit papano is talagang sobrang laking tulong nitong mga meron ako ngayon. Malaki na rin po yung in-improve ng buhay ko noon sa buhay ko ngayon dahil sa pagiging ganto. And ganun talaga, pag lumalakas or lumalaki yung kita mo, mas marami kang obligasyon na dapat gawin. Tandaan nyo na hindi matatapos yung pagsubok sa buhay. Parang roller coaster yan. So minsan okay, minsan hindi, lalo na sa negosyo. Basta magpatuloy ka lang sa buhay, walang imposible.